Classic scooter design ang gusto mo, pero you're on the budget. So dito ka na sa Motorstar Easy Ride Legend 125i. Alright. So ayan ang ating quick ikot. So meron ditong DRL na may combination na kulay ng orange and ng beige. And then dito round yung headlight niya, which is bumabagay din sa design niya na classic. Tapos dito may pagka oblong, actually parang oval nga yan. Oval yung kanyang design ng kanyang turn signal lights, and then round yung kanyang side mirrors. And then dito meron siyang pasukan ng hangin. So nakakatulong to sa cooling system ng ating engine. Ang kanyang footrest para sa passenger, yan. Maganda rin yung kanyang feel, mukhang matibay, hindi siya yung parang lawlaw. Tapos natatago siya ng ganyan. Yan, tapos meron lang maliit na nakausli para kung gusto mong ilabas gamit yung paa mo. Yan, may tutulak mo lang palabas. Yan, solid naman yung pakiramdam. Then may konti siyang mga spike. Ang kanyang classic design na tambucho na bumabagay din sa design ng motor. Kasi yung mga panahon noon, yung mga kahit mga kotse, maraming mga stainless na mga design eh. Kahit yung mga lining ng mga bintana, yung mga bumpers, usong-uso noon yun yung mga stainless. Tapos yan, dito nakalagay is Legend, and then may tatlong kulay dito na stripes. And meron din ditong labasan ng hangin. Yan, functional naman yan. Tapos yan yung kanyang likod. Marami ring mga oblong na shapes na bumabagay din sa motor. Ang kanyang turn signal light sa likod, tsaka yung kanyang tail light, at malapad yung kanyang fender sa likod. And then dito sa gilid may stainless din na nakalagay is Motorstar. Etong isa sa napansin ko, sa ngayon yung mga motor ng Motorstar, na-improve na nila yung mga stickers na nilalagay nila. Hindi pa rin ito yung mga the best na designs, pero I can say na ang laki na ng pinagbago kung ikukumpara ko dun sa mga stickers na nilalagay nila noon sa mga motor nila. Mga year 2000s, naalala ko kasi noon yung mga motor nila, parang yung mga sticker na nilalagay nila parang mga free lang sa mga chichirya yung design eh. To be honest, dapat yung quality. Pero ngayon, I can say na nag-i-improve na sila unti-unti. In fact, ito yung unang-unang Motorstar na motor na nabili namin. Nung nakita to ni Mrs., talagang nagustuhan niya kaagad. Okay, for the engine, we have 123.8cc capacity, air-cooled, fuel-injected, which is goods kasi usually ang mga motor ng Motorstar before is carburetor lang. Pero ngayon, at least may mga FI na sila at nakakadagdag sa tipid sa fuel consumption. Check yung video natin, meron yan. Fuel consumption test. Then 4-stroke, 2 valves, single overhead cam na mated sa CVT. So meron lang naman tong 8 horsepower at 7,500 RPM and 8.3 Newton meters of torque at 6,000 RPM. So sa paper, kung ikukumpara mo sa mga ibang 125cc na motor na available sa ibang brand, hindi ito yung may pinaka-impressive na numbers. Pero nung ginagamit ko to, sa totoo lang, hindi ko rin makita yung difference kasi yun pa rin yung nararamdaman ko eh. Kung ikukumpara ko sa ibang motor, very similar yung kanilang performance. So mamaya mabibigyan pa natin ng impression yan. Also, ang engine nito is equipped ng iJet Green Experience Technology. Siguro yun yung reason kung bakit matipid-tipid din yung engine nito. Sa ibang mga vlogs, hindi ko alam bakit sabi nila ang takaw daw ng Motorstar Legend 125i. Pero sa experience ko, sobrang tipid naman siya. So malalaman pa natin yan sa mga ilang buwan pang dadaan kung magbabago ba yung fuel consumption nito. And then dito sa rear, we have 110/70/12 na tubeless tire. So medyo meaty na rin siya tingnan. Malapad-lapad, 110. Tapos meron tayong yung typical na drum brake sa likod na may adjustan dito. Sa suspension naman, yan, yung karaniwang single shock. Medyo nakatago lang dito. And then dito sa harap, we have the normal or regular na telescopic fork. Then single pot caliper. And then single disc brake. And meron tayong tire size na 90/90/12. So pantay naman yung gulong niya sa likod at harap, parehas di 12. Ang brand pala nito is syempre Chinese brand, Yuansing. Ewan ko tama ba yung basa ko, hindi naman ako Chinese. So okay naman yung brand niya, medyo makapit naman siya. Hindi naman siya yung parang kakabahan ka. Pero syempre iba yung mga talagang medyo mas expensive at kilalang brand, diba? Pero pwede na, kasi mura lang naman to eh. And then dito sa bandang gitna, meron ditong sabitan. Yan, ang maganda rito is yung para siyang
Yan, natatago siya. Hindi man natatago, I mean, hindi siya laging nakaganyan, nakaharang. So pag walang nakasabit, yan, nakadikit siya ng ganyan sa fairing. And isa sa magandang feature nito is meron na siyang Type A and Type C na charging port. So no need for adapters na. Hataw. And then pagdating naman sa bulsa, yan. Ito yung wallet ko. So malalim naman siya hanggang dito naman ng palad ko. Sa kabila, so pantay sila, yun ang maganda dyan. Marami kang mailalagay kasi maluwag. Ang luwag ng knee room niya, promise. So this reminds me of the Bergman Street or Bergman EX. Halos ganyan din kaluwag yung harap. Kasyang kasya nga yung container ng tubig, ang luwag pa, kalug pa eh. And then meron silang pa free na matting dito sa harap. Goma siya. So maganda rin, hindi ka nabibili. Tapos nasa sa'yo na lang kung paano mo siya isi-secure. Pero nandito sa ilalim yung battery. So hindi ka rin naman kakabahan kung medyo madalas bumaha sa inyo, dahil may kataasan naman yung kanyang ground clearance na 135mm. Hindi naman masyadong mabilis maabot yung iyong baterya sa footboard mo. Wag lang syempre hanggang tuhod, ibang usapan na yun. Mag jet ski ka na. Alright, for the seat quality, ang lapad. Hindi ko ina-expect na gantong kaganda yung quality ng upuan ng mga gantong brand. Sabi ko nga sa inyo, first time kong bumili ng Motorstar. Sa umpisa medyo duda pa ako eh. Pero syempre nung tinry natin at nakita natin sa personal, nagbago rin talaga yung opinion ko. Lalo na nung na-drive na namin. So pagdating sa upuan, malapad, maganda yung quality, yung material. Tapos meron siya ditong design na Motorstar. So ayan, tapos may mga stitches dito. Basta maganda rin yung upuan niya. Komportable rin. Tapos hindi rin naman sobrang lapad. May kalaparan pero hindi kasing lapad naman ng Bergman. Okay din. So mas madaling maabot ito ni Mrs. Nadadrive niya to na mas komportable kaysa sa Gravis. Dito mas confident siya rito. And then one thing na nagustuhan ko rito is may built-in bracket na siya. So kung bibili kang top box, hindi ka na mamumroblema kung mayroon bang bracket na magmamatch dito. Tapos ayan, kabit na lang agad nung top box plate. So kasyang kasya na agad yan dyan. So ito pala yung susi. Ayan, may nakalagay ng Motorstar. So para i-on mo, ganyan. So makikita nyo, may ilaw yan dito, ang ganda. And then syempre silipin natin yung ilalim ng upuan. So i-twist mo lang ito pabaliktad, pa left. Yan. Tapos yan na ang kanyang ilalim. So hindi siya sobrang lalim, which means hindi ka makakapaglagay dito ng half face helmet man lang. Syempre lalo na kung full face. Tinry talaga namin masikip, hanggang dito siya yung helmet. So tatama dito. Pero meron naman siyang helmet holder dito, dalawa. And siguro nutshell lang yung bao, which is hindi naman natin nire-recommend kasi bawal na ngayon yun, dahil hindi naman safe gamitin. So malilagay mo lang dito is mga ibang stuff like mga sapatos, mga documents, ano pa, tools, extra mga damit, pagkain, pero helmet talaga hindi. And sa fuel tank capacity, lagi ko naririnig is 8 liters daw siya, which is not true. Kasi base sa aking test, tinry ko na siya, and even sa manual nakalagay is 7.2 liters lang talaga. Not bad, kasi ang 7.2 liters usually nakikita lang natin yan sa mga mga bigger displacement, yung mga nasa 160cc category, 150cc category. Pero this one, 125cc, meron ka ng 7.2 liter fuel tank capacity na sobrang tipid pa ng engine na to. Nasa 55 to 60 kilometers average ito per liter. Kasi doon sa test natin, ang taas, nag 68 kilometers per liter tayo. Pero ulitin ko pa yun ulit, no? Pero ilagay na natin sa 55 to 60 kilometers per liter. Napakalayo na ng mararating ng 7 liters mo. Ito ang itsura ng kanyang instrument panel na colorful. Yan. Problema lang kapag matirik-tirik ng araw, yan, tulad nito, yung glare grabe, hindi mo na makikita halos yung display. Pero sa hapon, pag medyo madilim na, lalo na sa gabi, ang ganda tingnan nito. So dito meron tayong clock sa taas. Ito lang sa akin, medyo hindi ko lang gusto yung part na naka 24-hour format lang siya. So hindi naman lahat is sanay magbasa ng military time. Wala siyang adjustment na gagawin mo siyang 12-hour format. So aralin nyo na lang. Okay, so dito meron tayong tachometer or yung RPM indicator, hanggang 8,000 RPM siya, then magre-red line na. Then dito naman is speedometer, and then may trip meter tayo dito, odometer, then fuel indicator dito.
And then dito turn signal light indicator sa left. Tapos dito sa right, hindi lang masyado makita talaga kasi nga yung glare ng araw. And then dito may high beam indicator tayo and then check engine. So yun lang naman, wala nang iba. And then kung gusto mong i-reset yung trip meter mo, long press mo lang tong S. Wala siyang trip meter 2. So isang trip meter ka lang. And then kung gusto mo i-adjust yung orasan, so long press mo lang tong dalawa, yung S tsaka M. And then mapapalitan mo na yung hour and yung kanyang minute. Tapos long press mo ulit. And then yun na, good to go ka na. Alright, sa forward control naman mga Lodi Bros, meron tayong brake lever dito sa left. And then isa sa mga nagustuhan kong feature nito is meron siyang passing light switch na usually makikita nyo lang sa mga bigger displacement bikes. And then high beam and low beam. Tapos dito ay meron tayong busina. Yan. Isang napansin ko lang sa motor na to, yung busina niya may pagka parang e-bike yung tunog. Pero okay naman, masyado lang maliit yung sound niya. And then turn signal light switch, yan, press to cancel. Dito naman sa right, meron tayong kill switch. And then not the usual na motor na naka-on na agad yung headlight. This one, meron pa siyang switch para sa kanyang DRL at meron siyang yan, switch para sa headlight. So pag i-off mo ganyan. And then electric starter switch. Gustong-gusto ko rin yung design ng kanyang side mirrors. Tsaka mapapansin mo, ang tibay. Halos hindi ko nga mapihit eh. Tapos makapal yung stem na hindi sobrang haba. So alright, sound check tayo. Motorstar Legend i125. Press mo muna yung brake before siya mag-start. So part of the safety feature niya yan. O yan, tahimik din yung kanyang pag-start. Hindi yung parang nagkakalansingan na parang magkakalas-kalas. Sound check. Yan, tahimik din siya. Smooth. At ito ang itsura ng harap ng Legend 125i. So all LED na siya, may DRL na pabilog na ganon. And then yung gitna, yun yung pinaka headlight mo. Dito naman sa baba is meron siyang may pagka-rectangular shape na DRL din. So astig, pagka sa gabi may dalawang ilaw na nakaganon. And then ang kanyang turn signal lights na classic din na LED. Yan, no? Oval shape. And then sa likod, meron tayong turn signal lights sa likod na all LED na oval din. Tapos dito sa likod ang kanyang tail light. At meron tayong reflector dito sa magkabilang side, pati dito sa likod. Dagdag visibility yan sa gabi. So napapansin ko sa motor na to parang yung feeling niya yung parang mahabang motor na mababa. Parang ganun. Tapos kung titingin ka rito, parang may hawig siya ng Fazio, Yamaha Fazio. Yung itsura nung pinaka harapan sa paningin ng driver. So yun, ang isang napansin ko rin agad, medyo ramdam mo yung mga maliliit na mga bumps sa simento, sa kalsada. Yung suspension niya nasa stiff side. Buti na lang bumawi siya sa lapad ng upuan at saka sa kapal ng foam. So yun, medyo mahina yung busina niya. Pwede nyo namang palitan yan. Yung mga switches niya, hindi siya kasing solid ng mga more expensive brands. Syempre, ano pa i-expect mo? By the way, ang cash nito is 63,000 pesos. Talagang napakamura. Mas mura pa nga to sa Brusky 125 eh. Kasi this one is a Chinese bike na assembled dito sa Philippines, based dito sa research ko. Kaya mura siya. So hopefully tumagal din naman, kasi nag-research naman ako at nagtanong-tanong. Ang engine naman daw nito is talagang reliable, GY6. So matagal na rin sa market. And ginagamit din ito ng ilang mga sikat na companies like Kymco. Kymco is one of the top selling scooters, especially in Europe. Kaya doon nagtiwala ako. But we'll see. So okay din yung 8.3 Newton meters of torque. Hindi na rin masama dahil 99 kilos lang ang kanyang curb weight. Kahit hindi siya kasing lakas ng ibang mga 125cc pagdating sa horsepower and torque, pwede na rin kasi magaan lang naman yung bike. Okay, when it comes to comfort, kita nyo naman tuhod ko, ang layo pa ang laki ng agwat tapos yung paa Kaya sa mga medyo malalaking tao, tapos magdadrive ka nito,
komportable ka rito. 5'10 ka, kayang kaya. 5'11, kahit 6 footer ka, may enough room ka pa rito. Pero syempre medyo maliit tignan sa'yo yung motor, but still you have enough leg room. At for sure marami kang maikakarga rito, mga backpack, mga pinamili, marami. Very useful. Suggestion ko lang, dahil nga medyo maliit yung kanyang under seat storage, hindi ko alam kung ilan yung capacity, yung kung ilang litro yung capacity ng under seat storage nito. Suggestion ko lang, lagyan nyo ng top box para finish na. So kami ang nilagay namin is parang 38 liter capacity yata na top box yun. RXR yung brand. Okay din, sobrang flexible ng bike. Magaan siya. Tapos hindi naman masyado ma-vibrate yung engine. Hindi ko na-expect na ganito kaganda yung ride quality ng motor na to, promise. Hindi naman sa judgmental ako, pero syempre meron tayong ganong pag-iisip na Chinese bike, hindi magandang quality. Hindi, ano yan, palpak yan. Until you try, maganda rin. Subukan natin ang 8 horsepowers. Sarap! In fairness nag 104 kph tayo. Break-in period patapos pa lang. 1,474 kilometers na ang ating odometer reading. 104 kph para sa 8 horsepowers, panalo. Yung Gravis namin napatakbo nga lang ng 104 o 105 kph. 9.2 horsepowers yun. Bergman 8.4 horsepowers. Nagta-top speed nga lang ako ng 98 doon. This one 104 kph. Sa manual nakalagay 85 kph lang ang top speed nito. Hindi pala totoo yun. Siguro depende na rin kung paano mong inayos yung pagbe-brake in mo. Kaya mahalaga talaga is proper braking in para makakuha mo yung full potential ng motor. Okay, paunahin muna natin sila. Acceleration test tayo. In 3, 2, 1, go. Okay, kaya mo yan. Alright, sakto, pakurbada na. Handling okay, ang ganda rin sa corners. Nakakatuwa tong motor na to. Parang sa yung tipo ng ano ano ba yan? Nagbibinata. Parang sa yung tipo ng, alam mo yung chicks mo na pabebe, pero pagka tinoyo, nagwawala. So wag ka masyadong magpapapaniwala na ito lang yung kanyang horsepower sa paper, ito lang yung kanyang torque, tapos keso ito yung brand niya. Hindi rin. Kasi para mo na rin sinabing yung CF Moto na brand na ngayon ay isa na sa mga malalaking brand ngayon na nakikipagsabayan sa mga Japanese bikes. So hindi mo pwedeng husgahan di ba? Yung CF Moto ngayon kilalang kilala na bilang isa sa mga leading contenders ng mga Chinese brands. Benelli, ganun din. Actually gusto ko nga yung 302S nila Gusto kong bilhin yung dati Kaya naisip ko baka medyo mabitin na ako, kaya nag-bandit na ako, Bandit 650. Pero hindi mo pwedeng husgahan na porque Chinese brand is ganun na agad, di ba?
baka nga yung ginagamit mong cellphone ngayon made in China, di ba? Pero quality rin. Tulad sa akin, ang phone ko is Honor. That's Chinese brand. Pero okay naman ang quality. Yung X9B ko na Honor, ilang beses na yung nalaglag. Umaandar ako ng 170 kph, naka Duke 790 ako nun. Nalaglag. Almost 100 meters ang kanyang sinagitsitan. Gas-gas lang ang buong paligid, pero ang tibay ng screen, hindi man lang nabasag. Pero kung ibang brand yun, malamang nagpalit na ako ng phone. Ang ganda ng handling, oh. So yan, medyo matalbog lang talaga yung kanyang suspension. Pero easy fix naman yan, pwede mo naman palitan. Pero sa akin, okay naman, bearable naman. So turning radius check, alam na. Okay, one lane. Alright. Hindi ko ina-expect na gano'ng kabilis ang motor na to. Akala ko talaga mga 92, 93 lang, kasi yun yung mga nakikita ko sa mga comment. Pero easy lang sa kanyang sandaan. Okay din handling niya. Pero syempre wag masyadong kampante kasi hindi naman natin kabisado yung gulong nito eh. And hindi naman din-design to para sa mga sobrang bankingan. Chill ride lang. Medyo tinatry ko lang yung kapasidad ng motor. Alright, brake test at 60 in 3, 2, 1, go. Okay, yan. Sumayaw-sayaw yung likuran natin. Malakas naman ang preno. Okay naman. Pero medyo madulas. Alright mga Lodi Bros, at ito ang itsura ng isang 5.9.5 na nakasakay sa isang Motorstar Legend 125i. Okay. O yan. So, dalawang paa nakalapat sa sahig. Tapos, yan, komportable ka rito. Ito ang tinutukoy ko po. Ang lapad ng kanyang gulay board. Tapos, napakaluwag pa ng kanyang knee room. So, kahit na siguro 5'11 ka, hanggang 6 foot, pwede ka pang umatras konti, oh. Ang luwag pa ng sasakyan dito sa likod, oh. So, kapag may isa kang angkas na, kahit medyo malaki-laking tao, swak na swak dito. Tapos komportable siya kasi kahit yung angkas, malambot yung kanyang uupuan. Yung kanyang position ng kanyang manibela is sakto lang yung taas. Hindi sobrang baba tulad ng mga ibang 125cc. And also, yan, pansin ko rin yung tuhod ko, medyo parallel talaga siya sa ground. Hindi katulad ng iba na medyo pababa ng konti. Kasi ang baba ng seat height nito, 740mm lang. So hindi katulad ng iba na parang medyo ganyan, medyo pababa ito. Ito nakaangat eh. Parang feeling ko nakaganon eh. Kaya ito, swak na swak to sa mga hindi masyadong matatangkad. Kaya nagustuhan to ng asawa ko. 5 flat lang yung kanyang height. At mas comfortable siyang nadadrive to kumpara dun sa mga naunang motor namin na 125cc din. So check nyo na lang. So the question is, para kanino ba ang motor na to? Well, kung ikaw yung tipo ng tao na on the budget, pero kung naghahangad ka talaga ng mga classic na scooter design, na masasabi mong hindi ka naman din mabibitin sa power, kasi nakita nyo naman, ang bilis ng motor na to, ang tulin talaga. More than 100 kph kayang-kaya niya. Para sa'yo to, 63,000 pesos cash. Tapos kung hulugan, magkano lang ang monthly mo rito? Less than 3,000 pesos kasama rebate sa 3 years. Sobrang mura nun. Hindi ka na rin naman masyadong matatalo rito sa motor na to kasi you get what you paid for. Huwag mo lang masyadong huhusgahan agad dahil sinabing China brand, hindi na agad maganda. Napakarami na ngayon ng mga gamit natin na made in China. Sa totoo lang rin, hindi naman ako pro Chinese talaga. Siyempre Pinoy tayo, di ba? Pero aminin na natin, marami rin naman talagang magagandang mga products din ng China na araw-araw din naman natin ginagamit. Gadgets man yan, sasakyan man yan. Pangalawa, matipid. So meron tayong video about fuel consumption test. I-check nyo na lang. Hindi rin ako masyadong makapaniwala, pero yun ang lumabas, 68 kilometers per liter. Pero i-validate pa natin yan. Gagawa natin ng second video para talagang kung maging consistent na ganun talaga yung lalabas, talagang sobrang tipid nito.
So pero fuel consumption, fuel economy, panalo pa rin talaga siya. And then pangatlo, design wise, ang ganda na ng mga ginagawa nilang motor. Yes, may mga parang mga replica silang ginagawa, tulad ng mga sports bike nila, yung parang mukhang Panigale na medyo maliit. Pero who cares? Ang importante lang naman is mabili mo kung ano yung motor na trip mo, kung ano yung motor na kaya ng budget mo. Mahirap kasi ipilit ang isang bagay na hindi mo naman kaya pa. Even si DMTV, di ba? Meron naman siyang gantong bike na Chinese brand. Pero tingnan mo naman, umasenso rin yung kanyang channel. And matagal na rin sa kanya yung motor na yon, at until now tumatakbo pa. Ano yan nasa pag-aalaga rin yan Marami rin naman ako nakikita Japanese brand yung motor, pero kabago-bago umuusok na. So it's all about how you maintain your bike. Pero syempre, may mga ibang parts ito na mas kailangan mong pagtuunan ng pansin, like mga fairings. Usually kasi pag mas affordable yung motor, medyo manipis yung paint finish, mas maninipis yung mga fairings, di ba? So yun na lang siguro yung mas ingatan mo. And yung mga ibang parts na possible na medyo lower yung quality yung metal na ginamit, mas madaling kalawangin, it's all up to you. Pero sa engine, GY6, maganda yung review niya, napakarami na rin mga positive feedbacks. So ano na lang talaga, i-maintain mo na siya ng tama. And then what else? Para to sa mga gusto ng pang daily na mahilig sa mga classic design, tapos hindi naman din masyadong naghahanap ng sobra-sobrang mga safety features, kasi wala itong ABS, wala rin siyang combi brake system. So ano ba i-expect mo sa 63,000 pesos? Kahit side stand engine kill switch, unfortunately wala ito. And then yun, medyo matagtag lang ng konti yung kanyang suspension, which is understandable naman kasi hindi naman to ginawa pang off-roading talaga. And then yun, ang isa sa magagandang features din ito, kung gusto mo siyang gamitin for long ride, 7.2 liters ang kanyang fuel tank capacity. So ipagpalagay mo na lang na 50 kilometers per liter ito. So almost 400 kilometers ang kaya mong marating in one full tank, 'di ba? So sawang-sawa ka na sa alikabok nun. Also yan, meron siyang Type A and Type C na charging port na hindi mo na kailangan ng adapter. At ang maganda rito, situated siya dito sa may bulsa. So kung magcha-charge ka, pwede mong isalpak dito kung wala kang phone holder na may ilagay dito. Tapos malalalim yung bulsa. Consider mo na lang din bumili ng top box dahil hindi masyadong malalim ang kanyang under seat storage. Malapad pero hindi sobrang lalim. Pero hindi ko sasabing wala kang masyadong mailalagay. Maluwag din siya. Hindi lang siya dinesign na pwede mo siyang lagyan ng helmet na kahit half face. Yung nutshell lang pwede, pero hindi yun recommended. Siguro kasi gusto nila i-maintain na medyo mababa yung seat height na 740mm, which is swak na swak sa mga medyo midget size na mga riders, no? Sorry lang. So kaya hindi masyadong pinalalim yung kanyang under seat storage kasi possible na tatama na siya sa engine. Pero nevertheless, this is a good choice for me. Nagsisisi ba kami? Hindi. To be honest, this is one of the bang for the buck para sa akin so far sa lahat ng mga nabili naming motor. Tapos dagdagan pa na yung kanyang finish is gustong gusto ng wife ko na glossy na may pagka candy na kulay. So merong 4 na kulay ito, merong glossy black, merong blue, merong orange, and then this one na combination siya ng orange and beige. So sa mga nagbabalak bumili ng Legend 125i, I hope na nakatulong ako sa pagdidesisyon ninyo. I can say na hindi kayo magsisisi sa motor na to. This bike feels solid. Even yung mga fairings niya, ang ganda ng mga pagkakalapat. Talagang para sa akin, pulidong pulido din yung pagkakadali. Hindi na rin siya nalalayo sa mga sobrang expensive na mga brands. So kung di pa kaya ng mga tulad ng mga Giorno na tag 100,000 mahigit, yung Fazio na almost 100,000 pesos from Yamaha, pero fan ka ng mga ganitong motor na classic design, good choice to para sa'yo. So thank you for watching mga Lodi Bros. Please don't forget to like, share, and subscribe. Paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated. And also, paki-like naman at follow ang ating Facebook page para dumami naman yung ating mga followers sa Facebook. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.